Kung gusto mong hulaan kung gaano katagal mabubuhay ang isang tao, kalimutan mo ang kanilang cholesterol, kalimutan mo ang kanilang timbang, sa halip tingnan mo ang kanilang kalamnan. Ito ay dahil ang masa ng kalamnan at lakas ay dalawa sa pinakamalakas na tagapahiwatig ng mahabang buhay na mayroon tayo sa medisina. Kaya ang layunin ko ngayon ay tulungan ang mga tao na maiwasan ito mula pa sa simula at mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Ang mga taong nananatiling malaya, na iniiwasan ang kapansanan, na mabilis na nakakabawi mula sa sakit, ay may isang bagay na pinagkakapareho. Matatag sila, hindi kinakailangang malakas sa gym, kundi matatag sa paggana. May kalamnan sila, at ang mga taong pinakamabilis bumabagsak ang kalusugan, nawawalan ng kanilang kalayaan, at napupunta sa mga nursing home matapos ang isang pagkahulog, ay nawala na ang kanilang mga kalamnan ilang taon bago pa man tuluyang masira ang kanilang kalusugan. Upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng kalamnan sa pagtanda, kailangan muna nating tingnan kung kailan talaga nagsisimula ang pagkawala ng kalamnan. Dahil para sa karamihan ng mga tao, nagsisimula ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Pagkatapos mong umabot sa kalagitnaan ng iyong 30s, nawawalan ka ng 1 hanggang 3% ng iyong masa ng kalamnan bawat taon kung hindi mo ito pinananatili. Maaaring hindi iyon mukhang malaki, pero sa paglipas ng mga dekada, lumalaki ng husto ito. Pagdating mo sa iyong 70s, maaaring nawala mo na ang 40 hanggang 50% ng kabuuang masa ng iyong kalamnan. Hindi lang ito tungkol sa pakiramdam na mas mahina o sa hirap na pagbubukas ng garapon, kundi ito ang tinatawag nating sarcopenia. At ito ay isang independenteng salik na panganib sa kamatayan. Ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan ay pinapataas ng sarcopenia ang iyong panganib na mamatay ng 2 hanggang 5 beses. Hindi ito dahil ang pagkawala ng kalamnan ay nagdudulot ng isang partikular na sakit. Ito ay dahil ang mababang masa ng kalamnan ay ginagawang mahina ka sa halos lahat, impeksyon, pagkahulog, sakit sa metabolismo, mga kaganapan sa puso at mga daluyan ng dugo. Nagiging hindi gaanong matatag ang iyong katawan. Ang kalamnan ay parang pamumuhunan ng iyong katawan para sa pagreretiro. Kapag mas maaga kang namuhunan at mas regular mong pinupunan ito, mas maraming kalusugan ang maaari mong makuha mula rito sa hinaharap. Karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ito sa kanilang 30s at 40s, kapag maayos naman ang pakiramdam nila. Ngunit ang mga desisyong gagawin mo sa mga dekadang iyon ang direktang magtatakda kung gaano ka magiging malaya sa iyong 70s at 80s. Ngayon, ang magandang balita ay, hindi tulad ng maraming aspeto ng pagtanda, ang pagkawala ng kalamnan ay karamihang nababaliktad. Maaari mong muling buuin ang iyong lakas sa anumang edad sa pamamagitan ng tamang pampasigla. Kaya kapag naintindihan mo na kung kailan nagsisimula ang maagang pagkawala ng kalamnan, ang susunod na tanong ay bakit nagdudulot ng napakaraming pinsala ang pagkawala na iyon. At isa sa pinakamalalaking sagot ay nakasalalay sa iyong kontrol sa asukal sa dugo. Ang kalamnan ang iyong pangunahing kasangkapan sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Kapag kumakain ka ng carbohydrate, tumataas ang iyong blood glucose. Alam natin yan, at kailangan ng iyong katawan ng lugar para maimbak ang glucose na iyon. Mga 70 hanggang 80% ng glucosa mula sa iyong daluyan ng dugo ay direktang sinisipsip ng iyong kalamnan. Ngayon, isipin mo kung ano ang nangyayari kapag mababa ang iyong masa ng kalamnan. Mas kaunti kang selula ng kalamnan, na nangangahulugang mas kaunti ang mga receptor ng glucose, na nangangahulugang mas mababa ang kakayahan mong sumipsip ng glucose mula sa iyong dugo. Napapansin ng iyong pancreas ang mataas na asukal sa dugo at naglalabas ng mas maraming insulin upang pilitin ang glucosa na pumasok sa mga selula. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng resistensya sa insulin. Ang iyong mga selula ay literal na tumitigil sa epektibong pagtugon sa insulin, at nagkakaroon ka ng type 2 diabetes. Isipin ang kalamnan bilang isang higanteng espongha. Ang isang malaking espongha ay madaling sumisipsip ng glucosa. Isang maliit na espongha ang umaapaw, at ang pag-apaw na iyon ang sumisira sa iyong mga daluyan ng dugo, sa iyong mga nerbiyos, at sa lahat ng iyong mga organo. Ito ang dahilan kung bakit ang masa ng kalamnan ay isa sa pinakamalakas na salik na pananggalang laban sa sakit na metaboliko. May nakakakumbinsing pananaliksik na nagpapakita na bawat 10% pagtaas ng masa ng kalamnan ay nauugnay sa makabuluhang mas mababang resistensya sa insulin at mas mababang panganib ng diabetes.
At hindi ito tungkol sa estetika o pagganap sa palakasan. Ito ay tungkol sa pangunahing kalusugan ng metabolismo. Kapag nagpapalaki ka ng kalamnan, pinapalawak mo ang kapasidad ng iyong katawan na mag-imbak ng glucose. Binibigyan mo ang iyong katawan ng mas malaking puwang para maproseso ang pagkain na kinakain mo nang hindi patuloy na tumataas ang antas ng insulin. Ang pinakamahalaga rito ay gumagana ito nang hindi nakadepende sa timbang ng katawan. Maaaring magkapantay ang timbang ng dalawang tao, ngunit ang taong may mas maraming kalamnan at mas kaunting taba ay magkakaroon ng mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo. Ang kalamnan ay isang tisyu na aktibo sa metabolismo na tumutulong na regulahin ang buong sistema ng iyong enerhiya. Ngayon, ang kontrol sa asukal sa dugo ay bahagi lamang ng larawan, dahil ang kalamnan ay hindi lamang nag-iimbak ng enerhiya. Ito ang tumutukoy kung gaano kakilos ang iyong buong metabolismo. Pinananatiling nababagay ng kalamnan ang iyong sistemang metaboliko. At ang konseptong ito ng kakayahang umangkop ng metabolismo ay mahalaga para sa pangmatagalang kalusugan. Ang metabolic flexibility ay ang kakayahan ng iyong katawan na lumipat sa pagitan ng pagsunog ng carbohydrate at pagsunog ng taba, depende sa kung ano ang magagamit at kung ano ang iyong ginagawa. Ang kalamnan ay puno ng mga mitochondria. Ang mga ito ang mga powerhouse ng iyong mga selula na gumagawa ng enerhiya. Kapag mas maraming kalamnan ka, mas maraming mitochondria ka. At pinapataas nito ang iyong kakayahan sa pag-oksida ng taba. Mas nagiging mahusay ka sa pagsunog ng nakaimbak na taba bilang panggatong. Ang mga taong may mababang masa ng kalamnan ay nawawala ng kakayahang umunat. Nailok sila sa mode ng pagsunog ng asukal. Palagi silang umaasa sa madalas na pagkain at carbohydrate upang mapanatili ang kanilang enerhiya. Ang nababaluktot na metabolismo ay parang hybrid na kotse na automatikong nagpapalit ng panggatong. Kapag mababa ang iyong masa ng kalamnan, nagiging luma kang makinang gasolina na nasasayang ang enerhiya. Kapag nababanat ang iyong metabolismo, maaari mong laktawan ang isang pagkain nang hindi ka bumabagsak. Maaari kang mag-ehersisyo kapag nag-aayuno ka. Maaari kang tumagal ng ilang oras nang hindi kumakain nang hindi nakararamdam ng iritabilidad o pagkalito. Iyan ang palatandaan ng maayos na paggana ng sistemang metaboliko. Ito rin ay may kaugnayan sa katagalan ng buhay sa antas ng selula. Ang paggana ng mitochondria ay bumababa habang tumatanda. At ang pagbaba na iyon ay nauugnay sa halos lahat ng sakit na may kaugnayan sa pagtanda, mula sa sakit sa puso at mga daluyan ng dugo hanggang sa neurodegeneration. Ang pagsasanay sa resistensya at pagpapanatili ng masa ng kalamnan ay isa sa mga pinakaepektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng mitochondria. Sa esensya, pinananatili mong gumagana ng mahusay ang iyong mga selular na makina, na nagreresulta sa mas magandang enerhiya, mas mabilis na paggaling, at mas mahusay na pangkalahatang paggana habang tumatanda ka. Ngunit ang kalusugan ng metabolismo ay hindi ang pinakaagarang panganib ng pagkawala ng kalamnan. Sa totoong buhay, ang pinakanakapipinsalang kahihinatnan ay mas biglaan. Ang mga bali sa balakang, na halatang halos palaging sanhi ng pagkahulog, ay may 20 hanggang 30% na antas ng kamatayan sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, kung ikaw ay matanda at mabali ang iyong balakang, may hanggang 1 sa 3 tsansa na hindi ka mabubuhay ng 1 taon. Kahit makaligtas ka, maraming tao ang hindi na muling nakakamit ang kanilang kalayaan. Lilipat-lipat sila mula sa ospital papunta sa rehab at sa nursing home, at hindi na sila muling nakatira ng mag-isa. Ang malalakas na binti at matibay na kalagitnaan ng katawan ay parang baluti na pananggalang laban dito. Kapag mayroon kang matibay na lakas ng quadriceps, matibay na lakas ng glute, at magandang balanse, mahuhuli mo ang sarili mo. Maaari kang makabawi mula sa isang natitisod na kung hindi ay magdudulot ng pagkahulog sa iba. Ang iyong mga kalamnan ay mga sumisipsip ng pagkabigla. Kapag mahina ang mga ito, kahit maliit na pagkabuwal ay nagiging malubhang pinsala. Ang pinakamalungkot dito ay kung gaano ito kadaling maiwasan. Ang may malalakas na quadriceps at glutes ay maaaring matisod at makabawi. Ang may sarcopenia ay maihulog ng malakas. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging malaya at pagkakaroon ng kapansanan sa iyong mga 70 taon ay kadalasang nakasalalay sa kung napanatili mo ang lakas ng iyong mga binti noong ikaw ay nasa 50 at 60 taon. Ngayon, ang pagkahulog ay nagdudulot din ng masamang siklo.
Pagkatapos mahulog, natatakot ang mga tao na mahulog. Nagiging nababahala sila, kaya't gumagalaw sila ng kaunti. Ang mas kaunting paggalaw ay nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan, na lalo pang nagpapataas ng iyong panganib na mahulog. Upang maputol ang siklong yon, kailangan ng sinadyang pagsasanay sa lakas at pagsasanay sa paggalaw. Kaya't habang tumatanda ka, mas nagiging mahalaga ang pagsasanay sa pagtutol, hindi mahalaga. Okay, dahil napakalapit ng ugnayan ng pagkahulog at kahinaan, naghanap ang mga mananaliksik ng mga simpleng paraan upang masukat ang lakas. At isang sukatan ang namumukod tangi ng higit kaysa sa halos lahat ng iba pa. Ang lakas ng paghawak ay isa sa pinakamalakas na palatandaan ng kamatayan na sinusukat namin sa pananaliksik na klinikal. At nakakagulat kung gaano kasimple itong tasahin. Pinipiga mo ang isang aparato na tinatawag na dynamometro, at ang iisang pagsukat na yun ay kahangahangang kaugnay sa kabuuang lakas ng katawan at pangkalahatang kalusugan. Ang mahinang lakas ng paghawak ay nagpapahiwatig ng mataas na panganib ng atake sa puso, stroke, at maagang kamatayan sa maraming malalaking pag-aaral sa populasyon. Sa katunayan, napakatapat nito kaya itinuturing na ngayon ng maraming mananaliksik na isang mahalagang palatandaan. Kasing halaga ito ng presyon ng dugo o tibok ng puso. Kung mahina ang iyong kapit, malamang mahina rin ang iyong mga binti, malamang mahina rin ang iyong core, at malamang mababa ang kabuuang masa ng iyong kalamnan. Ang lakas ng kapit ay parang tagapagpahiwatig ng baterya para sa buong katawan mo. Kapag mababa ito, ang sistema ay tumatakbo ng mababa. Ang pagbaba ng lakas ng paghawak ay madalas isa sa mga pinakaunang nasusukat na palatandaan ng paghina ng kakayahan, na lumilitaw taon bago pa man magkaroon ng mga tao ng halatang kapansanan. Mahalaga, ang lakas ng kapit ay hindi lamang isang palatandaan, maaari rin itong baguhin. Ang pagsasanay sa lakas ng iyong kapit sa pamamagitan ng mga ehersisyo tulad ng farmer carries, dead hangs, at mga partikular na kasangkapan para sa kapit ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong kapit, kundi pati na rin ang iyong kabuuang lakas ng itaas na bahagi ng katawan at ng iyong kakayahang gumana. Ngayon, ang lakas ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong katawan mula sa pisikal na paghina, kundi mayroon din itong mahalagang papel sa pagprotekta sa organo na pinakakatakutan ng mga tao na mawala, ang utak. Ang kalamnan ay hindi lang pisikal. Ang masa ng kalamnan ay nakakaapekto sa iyong utak sa malalim na paraan na ngayon pa lamang natin lubos na nauunawaan. Isa sa pinakamahalagang mekanismo ay sa pamamagitan ng salik na neurotropiko na nagmumula sa utak, o BDNF. Ang pagsasanay sa lakas ay lubos na nagpapataas ng antas ng BDNF. Mas maraming BDNF ay nangangahulugang mas matatag na koneksyon sa nerbiyos. Ibig sabihin nito ay mas mahusay na memorya at pinabuting kakayahan sa pagkatuto. Isipin ang BDNF bilang pataba para sa iyong mga selula ng utak. Ang pagsasanay sa lakas ay maluwag nitong ikinakalat ito. Hindi ito maliit na epekto. Ang pagtaas ng BDNF mula sa pagsasanay sa resistensya ay katumbas ng nakikita sa aerobic na ehersisyo, na mas malawakan ng pinag-aralan para sa kalusugan ng utak. Higit pa sa BDNF, tumutulong ang kalamnan na regulahin ang sistemikong pamamaga. Ang talamak na mababang antas na pamamaga ay lalong kinikilala bilang salik na nagpapahina ng kakayahang pangkaisipan at nagdudulot ng demensya. Ang tisyo ng kalamnan ay naglalabas ng mga anti-inflammatory na compound na tinatawag na myokines kapag kumukunot ang kalamnan. Ngayon, tinutulungan ng mga myokine na ito na panatilihing kontrolado ang pamamaga sa buong katawan mo, pati na rin sa iyong utak. At may lumilitaw ding ebidensya na ang mga taong may mas mataas na masa ng kalamnan sa kalagitnaan ng buhay ay may mas mababang antas ng demensya dekada pagkatapos. Ngayon, malamang na kinasasangkutan ng mekanismong ito ang maraming landas na naglalaman ng mas mahusay na kontrol sa glucose, nabawasang pamamaga, pinabuting daloy ng dugo, at mas mataas na BDNF. Ngunit malinaw ang pangkalahatang mensahe, ang pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan ay isang uri ng kognitibong seguro. Ang tunay na nakapagpapalakas ng loob dito ay nangyayari ang mga benepisyong ito kahit kailan ka man magsimula. Ang mga nakatatandang nagsisimula ng pagsasanay sa pagtutol ay nagpapakita ng nasusukat na pagbuti sa paggana ng kaisipan sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Hindi mo lang pinapanatili ang utak na mayroon ka,
Aktibo ka ring pinapabuti ang kakayahan nito na bumuo ng mga bagong koneksyon at labanan ang pagbaba na kaakibat ng pagtanda. Kung ang mga kalamnan ay nakakaapekto sa haba ng buhay, sa iyong kakayahang gumalaw, sa iyong metabolismo, at sa iyong kakayahang pangkaisipan, ang halatang susunod na tanong ay kung huli na ba para magsimula. Ngayon ang sagot ay isang malinaw na, hindi. Ang pinakamahalagang mensahe rito ay hindi kailanman huli para magpalakas. Tumutugon ang kalamnan sa progresibong pag-o-overload sa anumang edad. Kahit ang mga taong nasa 80-90 na taong gulang ay maaaring makamit ng makabuluhang masa ng kalamnan at lakas sa pamamagitan ng wastong pagsasanay. Ngayon, ang progressive overload ay simpleng nangangahulugang unti-unting pagpapalaki ng hamon, mas mabigat na timbang, mas maraming ulit, mas mabilis sa paglipas ng panahon. Ang iyong mga kalamnan ay umaangkop sa stress. Kaya kung palagi mong hihilingin sa kanila na gawin ng higit kaysa sa nakasanayan nila, mas lalo silang tumitibay. At gumagana ang prinsipyong ito kahit ikaw ay 20, 80, o 100 taong gulang. Lalo pang nagiging mahalaga ang pagkonsumo ng protina. Habang tumatanda ka, dapat mong layunin ang humigit kumulang 1.2 hanggang 1.6 gramo ng protina bawat kilo ng iyong timbang kada araw. Maaari kang kumain pa ng mas marami kung mas matanda ka o napaka-aktibo ka. Ang protina ay nagbibigay ng mga blok ng gusali para sa kalamnan. At hindi gaanong epektibo ang mga matatanda sa paggamit ng protina para bumuo ng kalamnan, kaya kailangan mo ng mas maraming protina para makamit ang parehong epekto. Mag-focus sa iyong malalaking grupo ng kalamnan, ang iyong mga binti, glutes, likod, at dibdib. Ito ang mga kalamnan na pinakamahalaga para sa malayang paggana at kalusugang metaboliko. Ang mga ehersisyo tulad ng squats, deadlifts, rows, at presses ang nagbibigay sa iyo ng pinakamalaking balik sa puhunan. Hindi mo kailangan ng komplikadong programa o ng maraming oras sa gym. 2 hanggang 3 sesyon ng strength training kada linggo ay sapat na para sa malalaking pagunlad, lalo na kung nagsisimula ka sa mababang antas. Ngayon, ang paglalakad na sinasabayan ng pagbubuhat ng timbang ay isa sa pinakamakapangyarihang kombinasyon para sa mahabang buhay na magagamit. Ang paglalakad ay nagpapanatili ng kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo at naghihikayat ng pangkalahatang paggalaw sa buong araw. Ang pagsasanay sa resistensya ay nagpapalakas ng masa ng kalamnan at lakas na nagpoprotekta laban sa pagkahulog, sa sakit na metabolic, at sa pisikal na paghina. Kaya't sama-sama, nasa saklaw nila halos lahat ng aspeto para sa malusog na pagtanda. Ang pagbuo ng kalamnan ay talagang parang compound interest. Kapag mas maaga kang nagsimula, mas malaki ang balik. Ngunit kahit na maliit na deposito sa huli ng buhay ay maaari pa ring lumago. Tulad ng lagi kong sinasabi, mas mahalaga ang pagiging pare-pareho kaysa sa tindi. Mas mabisa ang isang payak na programa na sinusunod ng matagal kaysa sa isang agresibong programa na iniwan mo pagkatapos ng 3 buwan. Ngayon, ang lahat ng agham na ito ay may saysay lamang kung maisasalin ito sa isang bagay na praktikal, isang bagay na tunay mong magagamit sa totoong buhay. Ang isang simpleng gawain ay ginagawang tunay ang agham, at ang pinakamainam na gawain ay yaong talagang susundin mo. Kaya hayaan mong ibigay ko sa iyo ang isang makatutuhanang balangkas na akma sa pang-araw-araw na buhay. Ang pang-araw-araw na paggalaw ay hindi dapat ipag-usap. Maaaring kabilang dito ang mabilis na paglalakad ng hindi bababa sa 30 minuto, pag-akyat sa hagdan tuwing maaari, at maging ang pagsasanay na bumangon mula sa sahig nang hindi gumagamit ng mga kamay. Ang huli ay parehong pagsusulit at ehersisyo. Kung kaya mong humiga sa sahig at bumangon ng hindi nangangailangan ng tulong, mayroon kang magandang lakas sa paggana at magandang kakayahang gumalaw. Kung hindi mo magawa, iyon ang dapat mong unahin. 3 beses sa isang linggo, gumawa ng 15 hanggang 20 minuto ng nakatuong pagsasanay sa lakas. Ngayon, maaari itong mga ehersisyo gamit ang timbang ng katawan sa bahay. Maaaring mga squat, push-up, lunge, at plank. Maaaring dumbbells o kettlebells. Maaari pa itong maging mga makina sa gym, kung mayroon kang membership doon. Ang partikular na pamamaraan ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa pagiging pare-pareho at progresibong kalikasan ng pagsasanay. Dapat haminin mo ang sarili mo ng sapat para ang huling ilang ulit ng bawat set ay medyo mahirap. Isama ng partikular ang pagsasanay sa kapit at ang farmer carries, na paglalakad habang may hawak na mabibigat na timbang sa bawat kamay.
Napakahusay ito para sa lakas ng kapit at sa katatagan ng iyong core. Ang patay na pagbitay sa pull-up bar ay lubos na nagpapalakas at nagpapahusay ng iyong tibay ng kapit. Ang mga hand grippers ay murang kasangkapan na maaaring mabili ng karamihan sa mga tao sa internet. At maaari mo silang gamitin habang nanonood ka ng TV. Pinapabuti rin ng mga ehersisyong ito ang kalusugan ng iyong balikat at iba pang mga pag-andar ng katawan sa pangkalahatan. Ngayon dapat mong unahin ang protina sa bawat pagkain. Ang bahaging kasing laki ng palad ng pagkaing mayaman sa protina ay ang pinakaangkop. Maaari itong maging karne, isda, itlog, gatas o mga beans. Ang pagkakaroon nito sa almusal, tanghalian, at hapunan ay tinitiyak na maabot mo ang iyong araw-araw na target. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol sa whey protein, sa mga suplemento, o sa pangangailangang kalkulahin ng eksakto ang lahat. Ngayon, ito ang tunay na napapanatili. At ang pagpapanatili ang tunay na lihim sa pangmatagalang tagumpay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mong maging consistent. Ang taong nagsasagawa ng 3 maayos na sesyon ng pagsasanay sa lakas bawat linggo sa loob ng 10 taon ay magiging mas malakas kaysa sa taong nagsasanay ng matindi sa loob lamang ng ilang buwan at pagkatapos ay tumitigil. Kapag nag-zoom out ka, lahat ng nasa video na ito ay tumuturo sa iisang conclusion. Ang masa ng kalamnan ay hindi lang para magmukhang maganda. Ito ay tungkol sa mas mahabang buhay. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malaya, pag-iwas sa sakit, at pagpapanatiling matalas ng isip. Ito ang pinakamalapit na mayroon tayo sa isang tunay na organo ng mahabang buhay. Bawat pangunahing kinalabasan sa kalusugan ay gumaganda kapag mas mataas ang masa ng kalamnan at mas malakas ang lakas. Kalusugan ng metabolismo, kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo, kakayahang pangkaisipan, pag-iwas sa pagkahulog, kakayahan ng immune system, paggaling mula sa sakit o operasyon, mas maganda ang lahat ng ito kapag mas malakas ka. At hindi tulad ng maraming aspeto ng kalusugan na hindi may iwasang bumababa habang tumatanda, ang kalamnan ay higit na nasa iyong kontrol. Ang mga taong nananatiling malaya hanggang sa kanilang 89 na taon ay hindi namang espesyal sa genetika. Matatag lang talaga sila. Napapanatili nila ang kanilang masa ng kalamnan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na paggalaw at pagsasanay sa resistensya. Kaya nilang gumaling mula sa sakit dahil may reserba ang kanilang mga katawan. Hindi sila nahuhulog, o kapag nahulog man sila, hindi sila nabibiyak. Dahan-daang nabubuo ang lakas, ngunit ang mga benepisyo ay lumalago ng exponential sa buong buhay mo. Magsimula kung nasaan ka. Kung hindi ka nakapag-ensayo sa loob ng maraming taon, ayos lang yun. Naghihintay ang iyong mga kalamnan na tumugon. Ngunit kung malakas ka na, ang layunin ay pagpapanatili at unti-unting pag-unlad. Sa alinmang paraan, ang pamumuhunan mo sa iyong kalamnan ngayon ay pamumuhunan sa iyong kalayaan, haba ng iyong malusog na buhay, at haba ng iyong buhay sa mga darating na dekada.